Minsan hindi mo namamalayan. Hindi naman isang malaking problema ang nagpapabigat sa'yo, kundi yung mga maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Unti-unti, naiipon yan. Hanggang sa dumating ka sa point na parang wala ka ng gana pero hindi mo alam kung bakit. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga simpleng bagay na baka ginagawa mo ngayon na posibleng dahilan kung bakit nadidepress ka. Number 1, sobra kang nag-o-overthink. Alam mo yung tipong tahimik na ang paligid, wala namang nangyayari, pero sa loob ng utak mo, parang may sariling pelikula. Paulit-ulit mong pinapatugtog ang mga what if. What if mali ang sinabi ko kanina? What if may nasaktan ako? What if hindi ako sapat? What if mabigo ako? At ang problema, hindi lang ito isang beses dumaan. Inuulit-ulit mo ito. Parang rewind button na ayaw tumigil. Minsan nagsimula lang sa simpleng bagay. Isang message na hindi nireplyan agad. Isang tingin ng tao na feeling mo may ibig sabihin. Isang maliit na pagkakamali. Pero dahil sa overthinking, lumalaki siya sa isip mo. From something small, nagiging something heavy. Parang nag-iimbento ang utak mo ng problema kahit wala pa naman talaga. Tapos mapapansin mo, napapagod ka na kahit wala ka namang ginagawa physically. Kasi mentally, drained ka na. Ang dami mong iniisip na scenarios na hindi pa nangyayari. And worst, baka hindi naman talaga mangyayari. You keep trying to control everything sa isip mo. Gusto mong i-prepare ang sarili mo sa lahat ng posible na mangyari. Pero ang totoo, hindi mo naman kayang kontrolin lahat. So ang nangyayari, ikaw lang ang nahihirapan. Ang masakit pa, habang nag-o-overthink ka, unti-unti mong kini-question ang sarili mo. Tama ba ako? Okay ba ako? May value ba ako? Hanggang sa kahit okay ka naman dati, bigla kang nawawala sa confidence. Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil sa mga iniisip mo. At ito ang trap. Akala mo makakatulong ang pag-overthink. Parang feeling mo, iniisip ko lang naman para maiwasan ang mali. But in reality, hindi ka nito pinoprotektahan. Pinaparalyze ka nito. Instead na kumilos ka, natatakot ka. Instead na maging present ka, na-stuck ka sa imagination mo. Napapansin mo rin ba na kapag sobra kang nag-iisip, nawawala ka sa moment? Kahit kasama mo ang mga tao, parang wala ka ron. Kahit may magandang nangyayari, hindi mo na-enjoy. Kasi kalahati ng utak mo, nasa what if, nasa kahapon, nasa hinaharap. Over time, nagiging habit siya. Automatic na. Kahit hindi mo gusto, ginagawa mo. At doon siya nagiging delikado. Kasi hindi mo na namamalayan na siya na ang nagkukontrol sa mood mo. Pero ito ang totoo na kailangan mong marinig. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Just because you thought it doesn't mean it's real. Hindi lahat ng worst case scenario ay mangyayari. At hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ng bagay sa loob ng utak mo. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay huminto. Hindi sagutin ang bawat thought. Hindi patulan ang bawat what if. Kasi kung papansinin mo lahat, hindi ka talaga matatapos. You deserve peace sa sarili mong isip. Hindi yung araw-araw kang may laban sa sarili mong thoughts. At kung napapansin mong lagi kang nahuhulog sa overthinking, hindi ka nag-iisa. Pero hindi rin ibig sabihin na wala ka nang magagawa. Unti-unti, kaya mong matutunan na kontrolin kung alin ang papansinin mo at alin ang hahayaan mo na lang dumaan. Number 2, kulang ka sa tulog. Akala mo, simpleng puyat lang no? Parang normal na parte na ng buhay. Okay lang, bawi na lang bukas. Pero hindi mo napapansin, habang paulit-ulit mo itong ginagawa, unti-unti kang nauubos. Imagine mo to, buong araw kang pagod, kahit wala ka namang mabigat na ginagawa. Mabigat ang mata mo, pero mas mabigat ang pakiramdam mo. Yung tipong, ang bilis mong mairita, ang dali mong matrigger, at kahit maliit na bagay, parang ang bigat na agad. That's what lack of sleep does. Hindi lang siya tungkol sa katawan, direkta niyang tinatamaan ang isip mo. Kapag kulang ka sa tulog, parang naka-low battery ka the whole day. Kahit anong pilit mong maging productive, hindi ka makapokus. Kahit anong pilit mong maging positive, parang may humihila pababa sa mood mo. Parang may invisible weight na hindi mo ma-explain. Minsan mapapansin mo, nagiging emotional ka na. Yung mga bagay na dati kaya mong i-handle, biglang hindi mo na kaya. Naiiyak ka na lang bigla. O kaya nagagalit ka kahit hindi man dapat. Hindi dahil mahina ka,
kundi dahil pagod na ang utak mo. Your brain needs rest. Hindi lang para makapagpahinga ang katawan mo, kundi para ma-reset ang emotions mo. Habang natutulog ka, inaayos ng utak mo ang lahat. Inaayos ang stress, memories, feelings. Pero kapag hindi mo siya binibigyan ng sapat na pahinga, naiipon lahat yan. Kaya minsan, kahit wala namang obvious na problema, pakiramdam mo ang bigat ng mundo. Hindi dahil may mali sa buhay mo, kundi dahil pagod ka lang talaga. At eto pa, kapag puyat ka, mas nagiging prone ka sa overthinking. Kasi wala kang mental clarity. Mas madali kang matalo ng sarili mong thoughts. Yung mga bagay na normally kaya mong i-ignore, biglang lumalaki sa isip mo. Tapos papasok yung cycle. Hindi ka makatulog kasi ang dami mong iniisip. Tapos kinabukasan, mas lalo kang pagod. Mas lalo kang nag-overthink. Paulit-ulit lang ng cycle. You start blaming yourself. Bakit ganito ako? Bakit ang hina ko? Pero ang totoo, hindi mo lang binibigyan ng pahinga ang sarili mo. Sleep is not a luxury. Hindi siya reward pagkatapos mong maghirap buong araw. Kailangan mo siya para maging okay ka. Para maging okay ka mentally, emotionally, and physically. At minsan, ang sagot sa bigat na nararamdaman mo, hindi motivation, hindi advice, hindi kahit ano, kundi tulog lang. Yung totoong pahinga. Yung patay ang ilaw, walang distractions, walang hawak na phone, walang iniisip na kailangan ko pa gawin to. Just rest. Okay? Kasi kung hindi mo aalagaan ang tulog mo, darating ang point na kahit gusto mong maging okay, hindi na kaya ng katawan at utak mo. Hindi mo deserve na araw-araw kang nakikipaglaban habang ubos na ubos ka na. Number 3, nakapaligid ka sa toxic na tao. Minsan hindi mo agad napapansin to kasi sanay ka na. Parang normal na lang na lagi kang drained pagkatapos makipag-usap sa kanila. Yung tipong hindi ka naman napagod physically, pero pakiramdam mo, ubos na ubos ka. Parang may kumuha ng energy mo nang hindi mo alam kung paano. Ganito yan. Hindi lahat ng tao na nasa paligid mo, healthy para sa'yo. May mga tao na hindi halata ang epekto. Hindi sila laging sumisigaw o lantaran na masama. Pero sa paraan ng pananalita nila, sa mga biro nila, sa mga comments nila, unti-unti ka nilang binababa. Yung tipong kapag may achievement ka, may side comment agad. Swerte mo lang. Madali lang yan. Imbis na ma-feel mo yung saya, bigla kang nag-doubt sa sarili mo. Parang hindi ka pwedeng maging proud kasi may boses sa paligid mo na kumukontra. Tapos may mga tao rin na laging may drama, laging may problema, laging may negativity. At dahil malapit sila sa'yo, nadadala ka. Kahit ayaw mo, na-absorb mo yung bigat nila. You become the emotional sponge. Sinasalo mo lahat hanggang sa ikaw na yung napupuno. Minsan, hindi ka rin pinapakinggan. Kapag ikaw na ang may problema, parang hindi importante. Nababaling agad sa kanila. Hanggang sa natutunan mong manahimik na lang, i-keep mo na lang sa sarili mo lahat. Kasi feeling mo, wala namang makakaintindi. And slowly, nawawala yung totoong ikaw. Nag-iiba ka. Nagiging mas tahimik, mas cautious, mas takot mag-express. Hindi dahil ganun ka talaga, kundi dahil natuto kang mag-adjust para lang hindi ka ma-judge o ma-criticize. That's what toxic environments do. Hindi ka nila sinisirang biglaan. Dahan-dahan ka nilang sinisira. Paunti-unti, hanggang sa isang araw, hindi mo nakilala yung sarili mo. Ang masakit pa, minsan mahal mo yung mga taong to. Mahal mo yung kaibigan mo, pamilya mo, o taong matagal mo nang kasama. Kaya kahit nasasakpan ka na, nagtitiis ka. Iniisip mo, okay lang to, ganito talaga sila. Ako na lang mag-a-adjust. Pero habang ginagawa mo yan, ikaw naman ang nawawala. You start questioning your worth. Sensitibo lang ba ako? Ako ba yung problema? Kahit malinaw na nasasaktan ka, dinidismiss mo yung nararamdaman mo para lang mapanatili yung relasyon. At doon nagiging delikado. Kasi nasasanay ka na sa maling treatment. Nagiging normal sa'yo yung hindi ka nire-respeto, hindi ka pinapahalagahan, hindi ka sinusuportahan. Pero ito ang kailangan mong tandaan. Hindi mo kailangan i-sacrifice ang sarili mo para lang magstay sa mga taong hindi ka tinatrato ng tama. Hindi ibig sabihin na kailangan mo silang i-cut off agad. Pero kailangan mong maging aware. Kailangan mong makita kung sino yung nagbibigay ng peace sa'yo at kung sino yung kumukuha nito. You deserve people na nagpapagaan ng pakiramdam mo. Hindi yung nagpapabigat. Yung kaya mong maging totoo,
hindi yung kailangan mong magpanggap para lang matanggap nila. At kung sa ngayon napapaligiran ka ng toxic na tao, hindi ibig sabihin na doon ka na lang habang buhay. May choice ka. Dahan-dahan mong pwedeng piliin ang sarili mo. Piliin mo ang lalapitan mo, kung sino ang pakikinggan mo, at kung sino ang papayagan mong makaapekto sa'yo. Kasi mahalaga yan, dahil ang environment mo may malaking epekto sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo at ang buhay mo. At hindi mo deserve mabuhay sa lugar o sa mga taong unti-unting sumisira sa'yo. Number 4, puro dapat ang mindset mo. Dapat ganito na ako sa edad ko. Dapat may naipundar na ako. Dapat masuccessful na ako. Dapat hindi ako nagkamali. Minsan ba'y naririnig mo yan sa sarili mo? Kasi kung oo, parang may boses sa loob ng utak mo na walang tigil sa pagdidikta kung ano ang tamang timeline ng buhay mo. At ang problema, kapag hindi mo masunod yung dapat, automatic feeling mo, kulelat ka. Parang may invisible checklist ka na sinusundan. At kada hindi mo na-check ang isang box, bumabagsak ang tingin mo sa sarili mo. Kahit may mga nagawa ka na, kahit may progress ka naman, hindi mo siya nakikita. Kasi ang focus mo lagi, nasa kung ano pa ang kulang. You're constantly chasing a version of yourself na feeling mo, dapat ikaw na ngayon. Pero hindi mo tinatanong kung saan galing ang mga dapat na yan. Totoo bang gusto mo yon? O nakuha mo lang sa pamilya, sa society, sa social media? Kasi minsan, hindi mo namamalayan. Hindi na pala sarili mong buhay ang hinahabol mo. Nakikipagkarera ka na pala sa standard ng ibang tao. At dahil dyan, kahit anong gawin mo, parang hindi sapat. Kahit anong ma-achieve mo, may susunod agad na dapat. Walang pahinga, walang contentment, parang laging may kulang. Nakakapagod yon. Yung tipong hindi ka makasaya sa present moment kasi iniisip mo agad kung ano pa ang kulang mo. Kahit may maliit na panalo ka, hindi mo ma-celebrate. Kasi sa isip mo, dapat mas malayo na ako dito. You end up pressuring yourself every single day. And the worst part, ikaw na mismo ang gumagawa ng pressure na yan sa sarili mo. And here's the truth na medyo mahirap tanggapin. Walang universal timeline ang buhay. Walang official schedule na dapat mong sundin. Iba-iba ang pacing ng bawat tao. Iba-iba ang starting point, opportunities, at struggles. Pero dahil sa dapat na mindset mo, kinukompare mo ang chapter 2 mo sa chapter 10 ng ibang tao. Hindi fair at hindi ka mananalo sa laban na yan. Minsan, ang dapat nagiging guilt. Dapat hindi ko ginawa yun. Dapat mas ginalingan ko pa. At dahil dyan, nakakulong ka sa nakaraan. Hindi ka makaka-move forward kasi paulit-ulit mong pinaparusahan ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo na mababago. Other times, ang dapat nagiging anxiety. Dapat maabot ko to agad. Dapat hindi ako malate. Kaya kahit wala pa naman talagang nangyayari, kinakabahan ka na. So you're stuck. You're guilty about the past, anxious about the future, and never at peace in the present moment. Pero ito ang reality. Dapat is just a word. Hindi siya batas. Hindi siya absolute truth. Madalas, expectation lang siya. At kadalasan, hindi pa galing sa'yo. What if palitan mo siya ng mas gentle na mindset? Instead of, dapat nandito na ako, pwede mong sabihin, nandito pa lang ako, pero lumalaban pa rin ako. Instead of, dapat hindi ako nagkamali, pwede mong sabihin, nagkamali ako, pero may natutunan ako. You don't have to be ahead, you just have to keep moving. Kasi kung lagi mong ipaparamdam sa sarili mo na kulang ka, kahit anong marating mo, hindi mo pa rin mararamdaman na sapat ka. At hindi mo deserve mabuhay na parang lagi kang late sa sarili mong buhay. Number 5, lagi mong binabalikan ang past. Alam mo yung tahimik ka lang, tapos biglang may memory na papasok. Parang walang warning. Isang eksena, isang salita, isang moment na akala mo tapos na. Pero heto na naman, buhay na buhay ulit sa isip mo. Parang may sariling replay button ang utak mo. Inuulit-ulit mo ang mga nangyari. Yung mga mali mo, yung mga pagkakataong sana iba ang ginawa mo, yung mga taong nawala, yung mga salitang hindi mo nasabi. Tapos habang iniisip mo, unti-unti kang hinihila pababa. What if iba ang ginawa ko? Bakit ganun ako noon? Sayang kung naayos ko lang sana. And before you know it, wala ka na sa present moment. Nandun ka na ulit sa nakaraan. Kahit hindi ka na dapat nandun. Minsan akala mo nagre-reflect ka lang. Akala mo natututo ka lang. Pero paulit-ulit mo siyang iniisip ng walang katapusan, hindi na siya growth. Nagiging self-torture na siya.
You keep reopening old wounds na hindi pa fully naghihilom. Parang sugat na pilit mong kinakamot kahit nagsisimula na sanang gumaling. Kaya instead na mag-heal ka, lalo lang siyang sumasakit. Ang masakit pa, madalas ang binabalikan mo ay yung mga pagkakamali mo, yung mga bagay na hindi mo na mababago. So ang nangyayari, pinaparusahan mo ang sarili mo sa isang bagay na tapos na. You judge your past self gamit ang present mindset mo. Siyempre, mas alam mo na ngayon, mas mature ka na, mas may awareness ka na. Pero noong time na yon, ginawa mo lang kung ano ang alam mo at kung ano ang kaya mo. Pero imbis na maiintindihan mo yon, kini-question mo ang sarili mo. Bakit ganun ako? Ang tanga ko? Napakamali ko? At doon nagsisimulang bumaba ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo napapansin, habang lagi kang nakatingin sa likod, hindi ka na umaabante. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago ang nangyari. Hindi mo na maibabalik ang oras. Hindi mo na mai-edit ang mga desisyon mo noon. Pero sa kakaisip mo, parang umaasa ka pa rin na may mababago. At habang ginagawa mo yon, nawawala sa'yo ang ngayon. Yung pagkakataon na pwede kang gumawa ng bago. Pwede kang magbago. Pwede kang bumawi. Hindi mo nagagamit kasi nakapokus ka sa tapos na. Minsan hindi mo rin namamalayan. Dala-dala mo ang past sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo ngayon. Dahil sa mga nangyayari dati, iniisip mo na ganun ka pa rin. Na hindi ka nagbago. Na hanggang dun ka lang. Pero hindi totoo yun. The past explains you, but it doesn't define you. Hindi ka na yung taong nagkamali noon. Hindi ka na yung version mo na naligaw, o nasaktan, o nakasakit. Nagbago ka na, kahit hindi mo pa fully nararamdaman. At minsan, ang kailangan mo lang gawin ay tigilan ang pagbalik. Hindi ibig sabihin na i-deny mo ang nangyari, pero matutunan mong ilagay siya sa tamang lugar, sa likod, hindi sa harap. Kasi kung lagi kang babalik doon, hindi ka talaga makaka-move forward. You deserve a new chapter, pero hindi mo yun mabubuksan kung paulit-ulit mong binabasa ang luma. Number 6, wala kang routine. Gigising ka sa umaga na parang, ano na naman ang gagawin ko today? Walang malinaw na direksyon, walang structure. Bahala na. Kung anong maiisip mo, doon ka pupunta. Kung anong mararamdaman mo, doon ka susunod. At sa una, parang okay lang. Parang freedom. Walang pressure, walang schedule, walang limit. Pero habang tumatagal, napapansin mo, parang may kulang. Parang ang gulo. Parang wala kang hinahawakan. Kasi ang totoo, kahit ayaw mong aminin, kailangan ng utak mo ng konting structure. Hindi para kontrolin ka, kundi para bigyan ka ng stability. Kapag wala kang routine, bawat araw mo, parang restart. Walang momentum. Kahit may ginawa ka kahapon, parang hindi siya connected sa ngayon. Kaya pakiramdam mo, hindi ka umuusad. You feel stuck, kahit technically may ginagawa ka naman. Minsan gigising ka ng late. Minsan maaga. Minsan productive ka. Minsan wala talaga. Hindi mo alam kung kailan ka kakain, kailan ka magpapahinga, kailan ka magiging okay. Everything feels random. At dahil walang consistency, nawawala rin ang sense of control mo sa sarili mong buhay. Parang dinadala ka lang ng araw, imbis na ikaw ang nagdidirect kung saan ka pupunta. Doon nagsisimula yung pakiramdam na, ay, wala akong narating. Kahit maliit na bagay lang sana, kung paulit-ulit mong ginagawa, mararamdaman mo sana ang progress. Pero dahil pabago-bago ka, walang foundation na nabubuo. You rely too much on motivation. Kapag may gana ka, saka ka lang kikilos. Pero kapag wala, wala ring mangyayari. And let's be real, hindi naman araw-araw motivated ka. Kaya ang ending, marami kang plano sa isip, pero konti lang ang nagiging totoo. At habang tumatagal, naaapektuhan na rin ang mood mo. Kasi hindi mo na alam kung pagod ka lang ba, or bored ka ba, o nawawala ka lang talaga. Parang may emptiness na hindi mo ma-explain. Kahit simpleng bagay tulad ng pagkain o pagtulog, nagiging irregular. Kapag magulo ang basic needs mo, mas lalong nagiging magulo ang isip mo. You start feeling lost. Hindi dahil wala kang potensyal, kundi dahil wala kang system na susuporta sa'yo. Pero ito ang hindi mo kailangan gawin. Hindi mo kailangan biglang ayusin mong buong buhay mo overnight. Hindi mo kailangan ng perfect routine na sobrang stricto. Minsan, sapat na yung may ilang bagay sa araw mo na consistent. Kahit maliit, yung gigising ka sa halos parehong oras, yung may isa kang habit na ginagawa mo araw-araw, yung may oras ka para sa sarili mo, even just a few minutes. Because routine is not about restriction. It's about giving your life rhythm. Parang music, kahit gaano kaganda ang melody,
Kung walang timing, magulo pa rin. At kapag nagsimula kang magkaroon ng kahit anong structure, mapapansin mo, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi na kasing chaotic, hindi na kasing overwhelming. Unti-unti, mararamdaman mo na ikaw ulit ang may hawak ng buhay mo. At minsan, yun lang naman talaga ang hinahanap mo. Hindi perfection, kundi direksyon. Number 7, iniiwasan mo ang mga tao. Alam mo yung pakiramdam na gusto mo lang mawala sa mundo kahit sandali? Yung tipong mas okay na lang mag-isa sa kwarto mo, nakatabi ang kama at tahimik ang paligid, kaysa makihalubilo sa ibang tao. Sa umpisa, parang safe zone lang yan. Kontrolado mo ang environment mo. Wala kang iniintindi. Walang nagsasabing mali ka. Walang nag-aalala sa'yo. Parang comfort zone mo na hindi mo gustong iwan. Pero habang ginagawa mo to palagi, unti-unti kang nagiging disconnected. Hindi mo na lang basta iniwasan ng toxic o nakaka-stress na tao. Pati yung mga kaibigan at pamilya na tunay na nagmamalasakit sa'yo, napapalayo ka rin. Yung simpleng kamustahan o pag-imbita sa pagkain, parang pressure na lang sa'yo. Mas pinipili mo yung silence kahit kabaliktaran naman ng kailangan mo. And here's the tricky part. Habang iniwasan mo ang iba, mas lumalalim ang pakiramdam mo ng lungkot at depression. Because humans are social creatures, kailangan natin ng connection. Kapag walang interaction, walang nagbabahagi ng energy. Wala ring support. Mas nagiging maliit ang mundo mo sa loob ng ulo mo. Parang nagiging echo chamber. Lahat ng iniisip mo, iniikot mo lang sa sarili mo. Walang ibang perspective. Minsan mas okay sa'yo na mag-scroll sa social media at panoorin ang buhay ng iba kaysa makihalubilo sa totoong tao. Pero kahit gaano ka ka-busy sa phone mo, hindi nito mapapalitan ng tunay na koneksyon. Actually, minsan mas nakakapagdagdag pa siya sa isolation mo. Kasi lagi mo nakikita yung buhay ng iba at naiisip mo, bakit hindi ako ganito? Bakit ganito lang ako? Yung avoidance na ito, hindi lang nakaka-apekto sa mood mo, nakaka-apekto rin sa self-esteem mo. Pakiramdam mo, unti-unti kang nawawala. Parang hindi mo nakilala ang sarili mo kasi wala ka nang nakakausap na nagbabalik sa'yo sa reality. You feel invisible, even to yourself. At kapag napapansin mo na ganito na, parang cycle na siya. They feed on each other. Ang punto, hindi masama na magpahinga o mag-me time. Pero kapag ang solusyon mo sa lahat ng social interaction ay avoidance, slowly, nagiging trap siya. Parang safe din na sa umpisa, pero sa huli, nagiging prison. Kaya minsan, kailangan mong pilitin kahit maliit lang. Mag-text ka, makipag-video call, pumunta ka sa maliit na gathering, kahit hindi ka komportable. Kasi kahit simple lang, bawat interaksyon, unti-unti kang pinapalabas sa darkness ng isolation mo. Parang liwanag na kumukupas sa loob ng kwarto mo. Unti-unti niyang binabalik sa iyo ang koneksyon at kaligayahan na nawala sa iyo. Number 8, kinakausap mo ang sarili mo ng masama. Alam mo yung tipong bawat maliit na pagkakamali mo, parang may nagvo-voice over sa isip mo na nagsasabing, hindi mo kaya yan. Ang hina mo talaga. Wala kang kwenta. At hindi mo lang siya naririnig minsan. Paulit-ulit, parang loop na hindi mo mapatay. Minsan, simpleng bagay lang na hindi mo nagawa. Sobra mo nang pinapalaki sa utak mo. Na-miss mo lang ang isang deadline, o nasabi mo lang ang hindi tama, tapos instant replay. Dapat ginawa mo to. Dapat mas magaling ka. Ewan ko ba sa'yo? Parang laging may maliit na bully sa loob ng ulo mo na hindi nagpapahinga. The scary part, kapag palagi mong ginagawa ito, unti-unti, naniniwala ka na sa mga sinasabi mo sa sarili mo. Ang utak mo, parang sponge, kinukuha lahat ng negative self-talk at iniimbak niya. Minsan, kahit aware ka na exaggeration lang yan, ramdam mo na talaga na tama ang boses sa isip mo. At syempre, nakaka-apekto rin ito sa mood mo. Kapag kinakausap mo ang sarili mo ng masama, hindi ka lang nagiging stressed, pinapabagal mo rin ang sarili mo na umangat. Parang lagi kang nasa corner ng ring habang ang sarili mo ang kalaban mo. Hindi ka makausad kasi lagi kang tinatamaan ng sariling panlalait. Nakaka-relate ka ba? Yung tipong kahit may magandang nangyayari sa buhay mo, parang hindi mo ma-enjoy kasi lagi mong iniisip kung ano ang mali sa'yo. Yung tipong kapag may nangangamusta, ang sagot ng isip mo, hindi ko na kaya. Kahit hindi naman totoo. Ang problema, hindi lang mood ang naapektuhan. Nagiging habit ito. Kapag nasanay ka, kahit wala namang mali sa'yo, automatic na lang ang self-criticism. Parang reflex. Kaya dahan-dahan, mas nagiging negatibo ang pananaw mo sa sarili mo at sa mundo. Pero ito ang sekreto.
hindi lahat ng iniisip mo tungkol sa sarili mo ay totoo. Hindi lahat ng mali sa'yo ay kasing bigat ng iniisip mo. Pwede mong matutunan na makinig sa sarili mo, pero hindi lahat ng sinasabi niya ay dapat paniwalaan. Pwede mong sagutin ang negative voice mo ng, tama, nagkamali ako, pero kaya ko rin itong ayusin. O, hindi ito nagde-define kung sino ako. Kapag natutunan mong i-challenge yung self-talk mo, unti-unti, mapapalitan mo yung toxic habit na ito ng mas supportive, mas gentle na voice. Kasi deserve mo rin naman maramdaman kahit sa sarili mo na okay ka. Hindi ka lang tama o mali. Karapat-dapat ka rin ng kindness mula sa sarili mo. Number 9, puro negatibo na lang ang pinapanood o binabasa mo. Alam mo yung pakiramdam na parang buong mundo, gloomy? Parang lahat ng balita, post sa social media o kahit video na napanood mo, puro problema, krisis o gulo. Hindi mo napapansin pero unti-unti niyang binabago ang mindset mo. Ang dami nating ini-intake na information araw-araw. Pero kung puro doom at gloom lang, parang sinasabi mo sa utak mo, hey, life is scary, walang pag-asa, lahat ay laban-laban lang. Minsan hindi mo namamalayan, pero nagiging habit na yan. Every time na nag-scroll ka sa feed, naghahanap ka na lang ng drama o conflict. Kahit alam mo na nakaka-stress, parang hindi mo maiwasan. Yung utak mo, parang nagiging magnet sa negative vibes. Tapos pagbalik mo sa reality, naiisip mo, parang grabe ang mundo. Paano ako makakaraos nito? Nakakagulo rin siya sa mood mo. You start feeling anxious or depressed kahit wala namang diretsong nangyari sa'yo. Mga negative stories na pinapanood mo sa news, sa social media, sa chat groups, nagiging mental clutter. Yung tipong kahit natutulog ka, iniisip mo pa rin ang mga tragedy o problema na hindi mo naman kontrolado. Mas nakakabigat kapag nagko-compare ka pa. Nakikita mo yung mga story na puro failure, krisis o pagkakamali, tapos naiisip mo, baka ganito din ako kung ganito ang mangyari sa kanila. Parang paranoia, pero normal lang na maramdaman mo ito. At yung irony, kahit gusto mong maging positive, hirap ka. Kasi ang utak mo na na-expose sa so much negativity na automatic na siyang nag-a-assume ng worst case scenario. Kahit good news, parang hindi mo siya ma-enjoy fully kasi nasanay ka na sa gloom. You start craving information, pero hindi siya nourishing, hindi siya nagbibigay ng hope o inspiration. Parang junk food ng isip mo. Puro calories, pero walang sustansya. At kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, hindi lang mood mo ang apektado, pati outlook mo sa buhay. Nagiging dark at pessimistic ang perspective mo, kahit hindi mo gusto. Ang challenge, hindi mo kailangang i-cut completely ang news o social media, pero kailangan mong i-filter. Piliin mo kung ano lang worth consuming. Kasi kung hindi mo gagawin, unti-unti magiging habit ang negativity. At yan, direktang nag-aambag sa depresyon. Number 10, lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba. Alam mo yung feeling na parang palaging may ibang mas maganda, mas successful, mas happy sa paligid mo. Kahit simpleng post lang sa social media, biglang naiisip mo, bakit hindi ako ganyan? Bakit hindi ko pa nararating yung level nila? Parang may invisible scoreboard na hindi mo naman gusto, pero lagi mong tinitingnan. The thing is, habang ginagawa mo to, unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mo. Nakikita mo lang ang accomplishments ng iba, pero hindi mo nakikita kung gaano nakalayo ang narating mo. Hindi mo nakikita ang maliit na victories mo na honestly, malaking deal na. Laging ikinukumpara ang sarili mo sa highlight reel ng iba at hindi sa buong kwento nila, yung kasama yung struggles, failures at efforts na hindi nakikita sa camera. The worst part, hindi lang mood ang maapektuhan. Apektado rin ang motivation mo. Dahil palagi kang nakafocus sa kung ano ang wala sa'yo. Hindi mo nakikita kung ano magagawa mo. Parang palaging may invisible wall na pumipigil sa'yo na sumubok o gumawa ng bago. Hindi dahil wala kang kaya, kundi dahil naipit ka sa comparison trap. At syempre, kapag paulit-ulit itong nangyayari, nagiging habit na. Automatic. Kahit hindi mo gusto, sa bawat conversation, sa bawat achievement ng iba, naiisip mo agad, paano ko ikukumpara dito? Nagiging parang reflex, automatic ang comparison. Pero heto ang kailangan mong tandaan. You are on your own journey. Walang shortcut sa growth mo. Hindi rin patas i-measure ang sarili mo sa kwento ng iba. Yung success nila, may context na hindi mo nakikita. Yung struggles nila, yung hours ng effort at sacrifices, yun ang hindi mo nakikita sa labas. Kaya wag mo nang ikumpara ang sarili mo sa kanila.